Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Tara, samahan nyo na naman ako ngayong araw. Bago nga pala ako pumasok sa aking pinagtatrabahuan, idinaan ko muna tong kapatid ko dito sa Rojas National High School. At tumatakbo pa nga, akala niya siguro late na siya, yung aga-aga pa naman. At nung makarating nga ako dito sa likod ng aking pinagtatrabahuan, nakita ko tong mga barkada ko nang aga-aga pumapasok. At nakita ko pa nga dito si Harold Vlogs, nakasalukuyang kumakain. At yan nga rin pala si Ate Bekang, nakasalukuyang ginugunting yung tenga ng baboy. Siya pala yung may-ari ng restaurant niya. At pumasok na rin ako agad para masimulan na naman ang maghapong trabaho. A few moments later. At saka sa mga palad, umuwi rin ako agad dahil tinamaan tayo ng sore eyes. Sobrang namumula na kasi yung mata ko. Usong-uso kasi dito sa amin ng sore eyes. Ayoko na kasi makahawa sa iba, kaya umuwi na lang din ako. At agad na nga bumungad sa akin ng aking anak na may lagnat. At katabi niya nga rin ang aking asawa na nag-alaga na may sore eyes din. Habang kumakain niya ako, nagpapapansin pa tong anak ko. Hindi ko kasi siya tinitignan kasi may sore eyes nga ako. Ayoko naman siya mahawaan dahil kawawa rin siya kapag nahawaan ko siya. At napakakulit niya, nagpapapansin pa rin. Ayaw niya ako tigilan. Gusto sana kitang pansinin anak, pero hindi talaga pwede. Alam naman nating lahat na hindi kayang sabihin ng ganitong kalit na bata ang sakit na dinadala nila. Pati nga ito si Muning nakisali na rin. At sumisilip-silip na naman ang makulit na bata. Yan nga pala yung asawa ko na may takip sa mata na parang si Robocop. At yan nga rin pala ang aking nanay na may sore eyes din. Ilang araw na rin hindi nakakalabas yan dahil sa sore eyes, pati ang aking kapatid. A few moments later. Dahil nga iyak ng iyak ang batang makulit, napilitan kami ni Mrs. na magtakip na lang ng mukha para lang malaro namin siya. At tinatakot pa nga namin siya dyan, pero parang hindi naman siya natatakot. Tuwang-tuwa pa nga yung batang yan. Habang nilalaro nga namin si Galin dyan, nang napatanong si Mrs. kung may nakikita pa daw ako sa nilagay ko sa mukha ko na damit. Sabi ko naman may nakikita naman ako. Ikaw at ako.